Yan, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito po ang swerte at kaalaman. Ano nga ba ang maibibigay ni Apple Pagyo itong Biyernes, no? Unang araw ng January, no? Biyernes, January 3, bukas na 'yon. At alamin natin, please po comment down below kayo, like and subscribe sa ating channel. Ito po ang swerte at kaalaman. Hello mga bossing! Welcome back sa my channel. Dahil bukas mga bossing ko ay unang biyernes ng buwan ng January mga bossing ko 2025, ay mainam na gumawa tayo ng pampaswerte upang sa ganon, higit po tayo mga bossing ko na makaattract ng swerte at tayo po hindi lagi nauubusan ng pera. Talaga. Proven po ito, subok na po ito. Kaya kung ikaw po mga bossing ko ay isa sa mga dumadaan sa napakaraming pagsubok lalo na sa pera, bagamat ikaw ay masipag at matyaga. Pero kung ikaw ay batugan, huwag kang magtataka na lagi ka walang pera. Pero kung ikaw ay masipag at matyaga, isang malaking question mark po yan, bakit ikaw ay lagi na lamang pong nahihirapan sa pag-iipon or lagi ka na lamang po mga bossing ko na nauubusan nga po ng pera. Yun. Ganito po ang inyo pong gagawin mga bossing ko ha. Kumuha po kayo mga bossing ko ng munggo. Ang munggong ito ay hahatiin natin sa dalawa. Yung kalahati, yung unang hati, ay iluluto natin. At ang pangalawa naman ay ilalagay natin ito sa ating pong hapagkainan. Kung saan tayo ay kumakain sa ating dining table mga bossing. Ang gagawin nyo lamang mga bossing ko, habang kayo ay gumagawa ang paggawa ng mga pampaswerte ay sa umaga lang ginagawa. Mas mainam ay mga bandang alas 7 ng umaga. Ngayon pa mga bossing ko, mas mainam na kapag gumagawa ka ng ganito, ikaw po ay merong 100% na paniniwala. Kasi kung ikaw po yung tipo mga bossing ko na hindi naniwala at may mga tao rin kasi na hindi naniwala pero sinusubukang gawin, maaaring masasayang lang ang inyo pong effort kapag ganyan ang sitwasyon. Kaya mas mainam mga bossing ko kung ikaw ay gagawa, alam ninyo na naniniwala ka at ganoon din po na alam nyo na kayo po ay magiging matagumpay base rin po sa mga iwi-wish po ninyo na makakamit lahat ng inyo pong iwi-wish mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko, ang gagawin nyo lamang habang ikaw po ay magluluto, yung kalahati po ng ating 1/4 ay iluluto. Habang ikaw po ay sumusubo, paulit-ulit ka na nagwi-wish. Kasi yung mga salitain natin, mga pangyarihan po yan, nagagana po yan. Kaya mas mainam, ugaliin po natin ang pagsasabi ng mga magagandang salitain. At yung mga pangit na salitain, yan po mga bossing ko ay huwag niyong ugaliin dahil imbis po na kayo po ay swertin, mas higit ka nakaka-attract ng kamalasan. Kaya kung gano'n ang sitwasyon po totoo ninyo yan. na lagi kang daing ng daing, abay bago-bago. Dahil hindi maganda, maidudulot po yan sa inyo, mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko, ang gagawin lamang po Ganito ninyo. kasi yun, makomento natin dito, no? Kung minsan kasi may mga kasama ka sa bahay na kung minsan ang ganda ng mood mo, no? Tapos bigla na lang may mangyayari na hindi mo nagustuhan. Minsan may mga ginagawa na parang hindi mo nagustuhan. Kung minsan doon nagtitrigger magkakaroon ka ng negative vibes, no? Yung parang yung pakiramdam mo naman napakaganda biglang pumangit. Biglang pumangit, no? Bigla kang nagalit, bigla kang na ano. Dahil doon sa mga kagagawan din ng mga kasama mo sa loob ng bahay na parang hindi mo nagustuhan, no? Na parang aksidente na nangyari ito tapos yung magandang vibes mo ay napalitan ng bad vibes, no? Parang hindi mo siya napigilan. Kailangan talaga siguro baga kung pwede mong iwasan na lang, no, para wala ka nang masasabi talaga. No, kasi sa sobrang inis mo kung minsan, syempre makapagbanggit ka ng hindi maganda dahil dun sa mga ginagawang negatibo, no? Parang hindi mo naiiwasan. Kaya siguro para sa akin, iwasan na lang, no? Iwasan na lang siguro dun yung mga negative, no? May mga ganong klaseng tao na kahit na gumagawa ka ng positibo, pero meron ka pa ring mga kasama na talaga na gumagawa pa rin ng negatibo para sa iyo. Yun ang hindi talaga maganda no? Parang nakakasira ng araw, no? Nakakasira ng araw. Kaya kumbaga dublihin pa ang patience, no? Ang yung patience sa mga tao, dublihin pa yun kasi kung hindi mo mapipigilan, makakapaglabas ka ng negatibo, no? Yun ang isa sa mga malas talaga. No, kung baga mawawalan ka ng good vibes no, yung magandang buhay na pumapasok sa iyo, biglang napasukan ng mga ganitong klaseng pangyayari, sila yung baga binablock nila yung swerte ng kasaganaan na pumapasok sa buhay mo. Sila yung kumukontra, kumbaga sila yung nagbibigay ng malas. Kumbaga kasi yung malas na yan, tsaka yung swerte na yan, parang good vibes tsaka yung bad vibes yan no? Kumbaga ang ganda na ng vibes mo, yung sinasabi nilang maganda na yung mood mo, bigla na lang naging bad moods, no? Dahil doon sa mga kagagawan din ng ibang tao na parang naapektuhan ka. Ganun kung minsan no, mga pangyayari na hindi mo inaakala. Tapos meron naman ding may mga gamit kang nawawala, bigla na lang hahanapin mo, hindi mo makikita. Yung magandang vibes mo ay mapapalitan ng mga bad vibes, no? Ganun ang mga klase ng mga sinasabi kong good vibes, bad vibes na pumapasok sa buhay mo. Kailangan marunong ka mag-control para yung sinasabi mong tuloy-tuloy na swerte hindi mabablock.
ng mga negatibo. Kumbaga, kailangan doble pasensya. Yun ang pinakamagandang gagawin mo eh. Doble pasensya sa mga ganitong klaseng bagay, doble pasensya sa mga ganitong tao no, na nagbibigay ng negatibo sa'yo. Kasi kung hindi ka marunong magdala niyan, negatibo talaga buong araw dahil doon sa mga nakikita mo sa ibang tao na yun na nagbibigay sa'yo o nagdudulot sa'yo ng negatibo, no? Parang sila yung nagbablock eh, no? Walang iba eh, walang ibang nagbablock kundi sila. Kumbaga, dapat ayusin din nila yung pakikipagsalamuha din sa kapwa para yung mga tao na yun na merong positibong pananaw, kung minsan nahahaluan dahil nga sa ibang tao rin na nagbibigay ng ng bad vibes, no? Ganun siguro. Po ninyo ay magwi-wish po kayo sa nakaharap ka sa gawing silangan. Ang gawing silangan ng sinag ng araw ay nakakatulong lalo na pagdating sa usapin ng mga pampaswerte. At ang kalura naman mga bossing ko ay nakakatulong sa mga gumagamit ng black magic. Pero syempre, hindi natin gagawin po yan. Dito tayo lagi mga bossing ko sa may silangan at sa umaga natin to gagawin mga bossing. Magwi-wish ka ng mula sa puso. Pero pag gumawa ka ng ganito, kailangan lalo mong sisipagan. Para may patutunguhan naman ng pagiging masipag at matyaga, mainam na gagawa ka ng ganito. Ang gagawin nyo lamang po ay ganito mga bossing. Magwi-wish ka. Sabihin niyo po, simula ngayon, sa pamamagitan ng unang biyernes ng pasok ng buwan ng January, ito ay simula na ng aking tagumpay. Lalo kong sisipagan at kailanman ay hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Araw-araw ako magkakaroon ng maraming pera. Ganun ang pag-wish, huwag kang gagamit na sana. Ang paggamit na sana ay alinlangan ka pa. Medyo alinlangan yan, 50-50 po yan. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, mga bossing. Kaya kailangan, direct to the point ang pag-wish. Magkakaroon ako ng maraming pera. At kailanman ay hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Ganun ang mga pag-wish at huwag kang gagamit na sana. Ngayon pa mga bossing, kapag tapos ka na mag-wish at ibinuka na sa bibig ninyo ang lahat ng nais ninyo na maganap, positive lang, kiniklaim ko na ang swerte. Yayaman ako at magiging matagumpay. Ganun ang mga pag-wish. At pagkatapos, ibilag nyo lang po yan kahit 5 minuto sa sinag ng araw. At pagkatapos ay ilagay sa dining table. Ito po yung makakatulong upang sa ganun mga bossing ko ay higit ka na maka-attract ng swerte. Sa susunod mga bossing ko na buwan, kahit unang araw ng buwan ng Pebrero, ito po yung pwede nyo nang lutuin. Hugasan nyo lang siyang mabuti at lutuin nyo po siya. Kasi pagkain po siya, sayang pong itapon. Ang grasya, ang pagkain ay hindi tinatapon. Maaring lumayo rin sa atin ang grasya kapag ikay nagtatapon ng pwede pang pagkain mga bossing. Tama. Kaya kung kinaniwala at gagawin nyo po ito, ay siya mga boss, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito, proven po ito mga bossing. At kung gagawa ng ganito, ay siya mga boss, good luck po sa inyo po lahat. Kasi para sa akin yung munggo, no? Yung munggo talaga ay para din naman talaga din sa pagkain yan. At mabilis yan dumami. At bumukadkad para magkaroon ulit ng bunga, no? Kaya parang yung narinig ko na rin yan sa ibang mga pampaswerte, itong munggo, nilalagay din talaga yan sa mga pampaswerte yung munggo na to eh. No, parang meron din siyang isang bagay na naidudulot dun sa pampaswerte, no? Kaya siguro ginamit din ito. Meron to eh, meron tong mga iba pang mga kadahilanan ang munggo eh, no? Ay sinasabi nila na mas mabilis dumami ang pera mo, no? Maglagay ka ng munggo sa wallet, no, mga ganyan. Yung bigas, no, yung bigas, may bilang din yan ng bigas eh. Kung minsan magkailan ba ang bigas? Kung minsan yata 7. Basta wag magparis-paris, no. Ang bigas alam ko meron din eh. May mga kadahilanan din eh. At saka yung paniniwala talaga sa India yata yung laurel. Dahon ng laurel, isa talaga sa mga pampaswerte yan na talagang ewan ko ba kung bakit ang laurel ay isa sa mga ginagamit talaga yan, no? Dahil siguro sa pambihira na tanim yan. Kasi bihirang-bihira makakita ng laurel na tumutubo, no? At makakapabuhay niyan. Bihirang-bihira yan, no? Sa mga ibang lugar lang kasi mga laurel na tumutubo eh. At yan na nga, kung talagang mahilig ka sa mga pampaswerte na ganito, syempre, kailangan mo pa rin magdasal ng mabuti at magtrabaho ng maayos para naman din pumasok ang pera sa buhay mo, no? Hindi lang dahil sa tayo ay sumasandal sa mga pampaswerte, dagdagan din natin ng sipag at tiyaga sa ating buhay. Kasi yun ang isa sa mga source of income natin na kailangan maghanap tayo ng trabaho o maghanap tayo ng pagkakakitaan para naman din makakatulong tayo sa ating buhay, no? At kumita ng maayos. At itong 2025 na ito, ay talagang gumawa tayo ng kabutihan at lumago man ang mga negosyo natin. At maniwala tayo sa panalangin, sa Poong May Kapal talaga, kasi iyon ang pinaka-importante sa lahat. Nanalig tayo sa Diyos at kailangan din na yung kumbaga yung naniniwala ka talaga na may Diyos talaga. Kasi kung wala ka nun, kumbaga nagsisimba ka lang, tapos pagkatapos mong lumabas ng simbahan ay baliwala, wala rin pong epekto yan. Kasi yung pinaka gusto lang naman ng Diyos ay maging mabuting tao ka. Yun lang naman din. Yun lang ang pinaka hinihingi niya, no, na maging mabuting tao
at maging mabuting Kristiyano ka na nabubuhay sa mundo. At hanggang dito na lang. Sana kung nagustuhan mo ang ating reaksyon at nakapagbigay ng idea, magbigay ka naman ng comment, like, and subscribe sa ating channel. To po ang swerte at kaalaman. Maraming salamat. Happy New Year sa lahat ng nanonood. God bless.